pero ngayon meron tayong balita naman all the way from NDRRMC. Umamyan ang ating mga kasamahan sa Pag-asa DOST. Akin lang pong iuulat ang mga kaganapan po ngayon at ang mga nangyayari at ating mga ginagawa. So far po, hindi pa rin po kompleto yung ating datos dahil kasalukuyan pong nagkakandak tayo ng mga rescue operations. Sa datos po, hanggang kaninang alas 2 ng hapon, meron pong naitala na 104 at 104,000 na pamilya na naapektado or translated po sa mga sa mga katauhan. Ito ay about 470,323 persons. Ito po ay naitala sa regions 3, 4A, 4B, 7, NCR, at yun po, yung mga lugar. So, sa mga oras po na to na nakapagtala po tayo ng mga lugar ng mga binabaha sa 105 lokalidad. Ito po ay nasa regions 1, 3, 4A, NCR, at ito po ay dala ng ulan, karamihan po dala ng ulang hanging habagat na hinihigop po ng bagyong Mario. Atin pong mapapansin, ang ulan po ay nandito po sa NCR tsaka sa southern na Tagalog area, dahil ito po yung mga nasa rainfall warning red pa rin po tayo. Inaasahan po na itong ulan po nato ay tutuloy hanggang mamayang gabi. Kaya pinapayuhan pa rin po natin yung ating mga kababayan na nasa area mga alanganin na magsilikas na po. Yun pong mga lugar na tinamaan na ng bagyo, tuloy-tuloy po yung ating mga rescue operations, at naipagbigay alam na naman po na rin naman namin yung mga numero po na inyong pwedeng matawagan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga lokal na pamahalaan yung mga ibang lugar kung saan mayroong mga rescue operations, kaya tumutulong na po tayo ngayon, ang national government, sa pagpapadala ng mga rescue equipment, rescue boats, at yung mga trucks po. Kaya kung kayo po'y nangangailangan, pakitawag nyo lang po. At meron po tayong rescue operation center dito na siya pong nagko-coordinate itong ating mga rescue operations. Sa mga oras po na to, ang naitala pa lang po na casualty ay isa po. Ito ay 2 taong gulang na babae, dito sa Bagong Silang, Quezon City, na naiulat na nalunod po. Meron pong 2 inuulat, ngunit hindi pa po natin confirm ito, at sumusunod naman tayo sa protocols. Once this is validated and confirmed, iuulat po natin. Sa ngayon, walang official na ulat pa rito. So sa ngayon po, isa po yung naitatala natin na casualty. Sa ibang mga probinsya at ibang mga lugar, wala naman pong naitala na ganun. At ang sitwasyon naman po natin, merong isang landslide na iulat dito sa Antipolo kaninang umaga, at yun naman po kagyat na binigyan ng ayuda ng ating mga lokal na pamahalaan at ating mga rescue responders. May mga nakaantabay na rin po yung iba pa mga rescue operators natin, at nasa staging areas na po sila, kaya ang kailangan na po abiso. Ngunit maliban sa hindi naman po tayo naghihintay lang ng abiso, meron na rin po mga nag-iikot na mga kasamahan natin na inaalam kung saan pa ibang lugar na nangangailangan ng tulong at rescue. So, yun pong ating mga dam, atin din pong inaabangan at binabantayan, dahil sa ulat po kanina, yung mga nagbukas po ay yung Ipo Dam. Ang Binga po, nagbukas din po ng 2 gate, at ang Magat po, nagbukas din po. Ngunit ito naman, nabigyan na ng babala yung ating mga pamahalaan kung saan dadaan po itong mga tubig na posibleng dadaanan, na posibleng magkaroon ng baha. Meron pa rin po tayong mga flooding and landslide warnings, lalo na po ron sa mga lugar na kung saan nakakaranas ng malakas na ulan. At ngunit sa bahaging Central Luzon, Northern Luzon, wala pa naman pong naiulat, ngunit naka-alerto na po sila at nakaposisyon na rin po yung kanilang mga rescue equipment. So, yan po ang mga ulat po natin. Ang atin pong mga
para sa kaalaman lang po ng ating mga mamamayan, yun pong mga ating mga relief operators ay nakapreposition na rin po at anytime po, kung hindi ako nagkakamali sa mga oras na to, tumutulong na rin po sa pagbibigay ng mga relief items. Ang isang panawagan po natin, kung meron po tayong alam na mga nagsilikas na mga mamamayan natin na hindi sa tinatawag nating formal evacuation areas at nangangailangan po ng mga relief items, paalam lang po natin sa ating mga barangay officials at kagyat po ito ay ating padadalhan ng mga tulong. So, yan po muna ang ating maiulat. Kung meron po tayong mga katanungan, samantalang hinintay po natin yung report ng Pag-asa. Anong hardest hit ngayon sa mga oras dito? Sa mga oras po na to, ang mga sa ulat po sa amin, yung baha na mga medyo matindi na ay itong lugar po dito sa Marikina, along the Marikina River, lalo na po sa lugar doon sa may area ng Tumana, yung kapaligiran noon, Barangay Tumana. Dito po sa Tatalon area na tumaas na rin po yung tubig. May mga ulat din po dito sa may Marikina Valley area, yung mga subdivisions doon. At ang so far yun po ang mga area na ating Yung pa po pala, yung isang aspeto pa, yung ating Lamesa Dam ay mula kaninang umaga ay naabot na rin yung spill, water spill. Kaya atin din pong binabantayan yung Tulyahan River at nagpabigay alam na kaninang umaga pa na yung mga naninirahan along the Tulyahan River na mag-safety na po at kung pwede wag na pong hintayan na tumaas yung tubig at dahil nga rito sa tubig ulan, baka posibleng mabilis ang pag-akyat ng tubig. Hindi po natin masabi na the same gravity, dahil mas extensive yung inaabot ng tubig baha ng Ondoy. Ngayon po itong mga kababayan natin sa Marikina, ang sinasabi nga po ay halos pareho na yung taas ng tubig. Kasi ito dahil nga po ito nasa river basin, kaya yung mga tubig ulan po na nanggagaling sa bundok na siyang rumaraga sa pababa ngayon, ganun din po. Ang diferensya po ng Ondoy, mas malawak ang inabot ng mga tubig na baha na inaabot. Kasi gaya po ngayon, alam naman natin na yung lugar po noon ng Cainta Pasig talagang tinamaan ng gusto ng Ondoy. Pero ito ngayon, hanggang sa mga oras na to, wala pa po tayong nakuhang ulat na ganun katindi na pagbabaha doon sa mga lugar na yon. Pero pinapacheck pa rin po natin, nagpapadala po tayo ng mga kasamahan natin just to be sure na kung anong mga lugar doon sa areas na yun na traditionally binabaha, malalaman natin kung binabaha rin. Mamaya po siguro maipaliwanag sa atin ng ating mga scientist yung scientific matters, ang diferensya po ng Ondoy tsaka ito ngayon. Ngunit paalala lang po, wag po tayong maging kumpiyansa, sabihin natin mas mahina to sa Ondoy dahil mas mabuti na hunay nakakasiguro tayo. Kahit po tumigil na yung ulan mamayang gabi, ang pakiusap po natin sa ating mga kababayan, wag munang kampante kasi posible po na yung mga tubig na nandun na naibuhos sa mga bundok ay siya palang mag-uumpisang bumaba sa mga ilog natin. So, wag po muna tayong basta na lang magbalikan kung ganun ang intensyon at tuloy-tuloy po nating inoobserbahan pa to. Ang isang siguro lang po, ang sinasabi po sa atin ng Pag-asa, tuloy-tuloy po itong ulan. Ang pagka-describe nga po, heavy to intense to heavy. Kaya, heavy to intense to heavy. Kaya tuloy-tuloy po ang pagmamatsyag po natin. Yung pong mga kababayan natin na may tama na at wala pong nakikitang mga rescuers po natin, ibibigay po natin yung mga cellphone para direkta na po kayong tumawag dito kung kailangan para matugunan po natin yan. Hindi naman po nagkukulang. Ang sitwasyon po natin ngayon, may mga technical difficulties na sinasabi ko, kunyari gaya po doon sa area ng Tatalon, nagpadala na po tayo ng mga amphibian trucks, ngunit ang kalaban po nito ay yung agos. Ang disenyo po ng amphibian trucks, medyo mahina po ito sa agos, kasi ang report po doon,
dahil sa lakas ng agos na naaanod yung mga rubber boat. At yun din po ang isang, kaya nagpapadala na po tayo ng mga amphibian trucks. Meron na pong 2 amphibian trucks doon sa area na yon. At tinitingnan lang po at sinisiguro din ho natin kasi minsan kailangan po sigurado yung paggalaw ng ating mga amphibian trucks kasi nga sa lalim na rin ng tubig, hindi maiwasan po. Minsan may mga kababayan tayo na nagbabangka o may mga sinasakyan na palutang at pag hindi na control yung agos, baka makakadagdag disgrasya lang po. So, sinisiguro po ng ating mga rescuers yan. Sir, kung bababa pa yung... Nagbibilang po tayo ngayon, pero ang naiintindihan po natin yung ibang mga lokal na pamahalaan na yung hindi po kaya makagawa kaagad dahil imbes na ang unang inaatupag po yung operasyon sa ating pagtulong sa ating mga kababayan kung nasaan ang mga baha. At sigurado naman tayo magkakaroon ng mga declaration yan. Pero even without the declaration of a state of calamity, it's already a given that we are doing efforts, in fact, more than the ordinary state of calamity. At tuloy-tuloy na po yung pagtutulong natin. May reported ba sa mga force evacuation na ginagawa natin na pasaway ng mga tao ayaw malis? Wala naman po tayong nakukuhang report po muna at sa kanahon natin na bigyan ng pansin yan. Ang importante po muna, pasaway man o hindi, tulungan muna natin. Sir, going back to our comparison with Indoy, sir, from what you're saying is yung extent of or volume of rainfall and the coverage of the rainfall might not be the same as Ondoy, except that maybe in higher areas, mas malakas doon at bumababa doon sa mga catch basin. That's possible. Pero kaya nga, I would not want to venture into the technical details. Nandito po yung mga expert po natin. Kung pwede mahintay lang po natin sandali. So hanggang kailan yung sabi niyo sir, baba yung tubig mula sa bundok, so wag muna maging kampante. So hanggang kailan dapat? Ito po, nasa monitor po. evacuation? May mga monitoring stations na po tayo niyan. At kaya nga mahirap maghulaan, mahirap makipaghaka-haka. Magbibigay naman po tayo ng mga updates dito. Pero at least Ang- until Sunday, they stay in evacuation centers. Ayaw ko pa po magbigay ng eksaktong oras, kaya nga kung anong araw man. Ang briefing lang po kanina ng ating pag-asa na itong band ng ulan po, pagapang po ito paakyat dahil papuntang norte, mukhang hilaga, dahil hinihila ito ng bagyong si Mario. Again, yung mga detalya po nito ibibigay po. Nandito na rin po yung mga kaibigan natin mula sa pag-asa. Sir, yung Antipolo landslide. Yung Antipolo landslide, alam niyo yan, sa Anong Antipolo detalye po landslide. ng Antipolo landslide? Landslide sa Antipolo. Wala naman po. Yung naiulat na landslide sa Antipolo kanina, yun ang unang tinanong natin kung may nasalanta o may na-disgrasyang kababayan natin. Wala naman po casualty na iniulat. Sa area. I-check ko, I'll get back to you on that. Yeah, sa Isabela at Cagayan, yung report po sa atin kanina, hindi pa ganun kalakas. Ang sabi nga, ang sa karakteristik nitong si Mario, alam naman natin na hindi ganun kalakasan yung hangin. Ngunit ang ina-anticipate yung magdadala rin to ng ulan, kalinsabay nitong hinihigop niyang habagat. Ngunit ang huling pag-ulat sa lugar na yon, hindi pa kalakasan yung ulan sa mga lugar na yon. Sir, I-set up lang po yung pag-asa and then pag-asa will give us an update. this is a very crucial stage. Rescue is very important. You mentioned a while ago about staging areas for the equipment and yung rescue team, sir. Just to give us an idea, saan yung mga Okay, ganito po. Ang sistema pong ginagawa natin ngayon, ang sabi ko nga kanina, meron tayong parang rescue operation center dito, nandun sa second floor. Ang ginagawa po natin, dahil may mga nagboluntaryo na rin po mga kasamahan natin, ang staging areas na sinasabi natin, karamihan kasi ng mga trucks manggagaling dito sa kampo, ganun din ang sa PMP, nandun naman sa tawag dito sa Krame. Ngunit ang isang ginawa po natin ngayon para mas mabilis po ang reaksyon, yun pong ibang mga kasamahan natin, whether armed forces, police units, hindi na po natin pinapapunta rito. At pag merong nag-request ng rescue, whoever is the nearest unit, ganun din po yung mga kaibigan natin sa civilian, hindi na po natin sila pinapapunta kung saang lugar at tinatandaan lang po natin kung nasaan sila. So that will be their staging area. equipment mainly will still come from Aguinaldo and Pratt, sir?
Most of the equipment. Kasi ngayon po, ang karamihan ng mga equipment na ginagamit po natin, yung mga trucks, dahil nga hindi na makapasok yung mga sasakyan. So yung mga sa army po na nanggagaling sa Bonifacio, mula doon na lang para malapit na, hindi na po. Kasi may mga lugar nga po na dahil sa mga stalled na sasakyan, baka sa malayo pa po manggagaling, lalo nang matatagalan. So ang sistema po natin, naka-plot ito sa mapa natin na dito, kung sino pong na-identify po natin yung rescue groups at naka-standby po yun. Yun ang pinakapakiusap natin. Huwag na kayong pumunta rito. Stay where you are. At pag merong nangangailangan ng mga rescue dyan sa area ninyo, the nearest rescue group will be the one to react kung saan pangangailangan nato. Sir, may report na tayo about stranded passengers at saka mga vessels. Meron tayong report. Salamat sa pagtanong at nandito sa datos natin. So far hanggang alas 2 po kanina, hindi naman po ganun karami yung mga na-stranded dahil nga rin sa warning at saka sa yung mga inano ng pag-asa ng Coast Guard na hindi na maglalayag mula pa kahapon na yung pag-warning natin. So, hindi ganun karami yung mga stranded. Ang naiulat dito guys sa Cebu, mga 73 lang, na baka ngayon kung nag-improve na rin yung sitwasyon, baka nakapaglayag na to. Sa Albay po, meron pong mga 254 na stranded. Sa Sorsogon may 10, Catanduanes 10, for a total of 347. As of 2 o'clock, 2 p.m. this afternoon, we are continuing to validate we continue to validate this para malaman po natin. Yung mga kalsada hindi madaanan sa norte. Yung mga naiulat dito na hindi madaanan sa norte dahil pa kay Luis noon. Itong kay Mario ngayon, dahil sabi nga natin hindi pa humagupit ng husto. Sana wala na, wag na madagdagan. Pero kasama yan sa mga ating mga tinututukan. Opo, tumama na yung mata sa northeastern Cagayan. Pero sabi nga natin kanina, hindi ganun kalakas yung hangin. May mga dalang ulan pero hindi kalakasan. So ang atin pong inaabangan, depende nga rito sa panibagong forecast ng Pag-asa, yung volume ng ulan na posibleng yung nandito ngayon sa atin na siya aakyat paghigop ni Meron lang po palang isang aspeto na hindi ko na banggit kanina. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagmamatsyag doon sa Bulkang Mayon. Samantalang humahagupit po itong si Mario ngayon at ang habagat dito sa NCR area, Region 4, tuloy-tuloy po nakatutok din yung ating mga kasamahan doon sa Mayon dahil sa posibilidad nga na magkaroon ng malakas na pag-ulan din doon at kung magkaroon man ng epekto doon sa Mayon Volcano. So tuloy-tuloy po yan, minomonitor din po natin yan at sa awan ng Diyos wala pa rin namang hindi magandang balita ron at sana harinaway manatiling ganun. Karamihan doon sa Bicol, majority, almost, I would think by this time, halos lahat siguro na evacuate na. Dahil kahapon, mga 440 families na lang ang natitira, at least doon sa permanent danger zone. So tuloy-tuloy naman pong napapangalagaan ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Salceda at yung ating mga local disaster risk reduction management councils. Naapektuhan din sila ngayon sa pag-ulan. May mga pag-ulan din doon sa Bicol pero hindi ganun katindi na mag-worry tayo. So siguro ibigay na po natin sa Pag-asa para makabigay sa atin ng update at kung ano man po yung ibibigay sa atin ng Pag-asa para itupoy para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. So si Direk June Dalida ang magbibigay po sa atin ng ulat sa Pag-asa. Nandito rin po yung ating Assistant Secretary sa DOST, si ASEC Raymond Liboro, at yung ating katuwang din from Project NOAA, si CP Garcia. So, pinagtutulungan po ito ng ating mga scientists. I'm sorry, hindi po CP David po. Kalye po pala yung CP Garcia. Ito po si June Dalida. Thank you very much, Yusek Pama. Magandang umaga, hapon po. As of this time po, 3 p.m. po, ay nandito na po banda si northwest of Aparina po ang ating bagyong si
itong si Mario. At kasalukuyan, tamang sabi ni Yusek Pama, next please. Dito sa kabila. Dito po sa may bandang area po ito ng Dilaw, nandun pa rin ang signal number 3 natin, Isabela, Cagayan, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Apayao. So ito po ay nagbibigay po ng mga pag-ulan dito po sa area po ng Northern Cagayan. Next. At makikita natin na, sige, next mo. Katulad na sinabi nga po natin kanina, naglandfall po kaninang around 12 o'clock ang mata po nitong si Mario dito po sa may halos sa may Santa Ana, northernmost part ng Cagayan province. At as of this time po, heavy rainfall advisory pa po as of 3 p.m. Ito pong Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Zambales, and Bataan. So, ibig sabihin po, ito pong mga area po nito, kasalukuyan ay nagkakaroon po ng severe floodings. At ito pong area po nito ay habang kanina pa po ay naapektuhan itong habagat po. So sabi nga po natin, although wala po silang signal, kaya meron po tayong rainfall advisory dahil malayo po sila sa sentro ng bagyo, ngunit ito pong habagat, yung southwest monsoon na pinapalakas po nitong si Tias Mario, yun po ang tumatama po sa atin ngayon hanggang kasalukuyan po. At ang ito pong orange po ay nasa between, dito po sa probinsya ng Quezon, Pampanga. Ito po ay sinasabi po natin malalakas na po mga pag-ulan at pwede na po magkaroon ng mga flooding sa area po ito. At habang ang itong bagyo ay papunta po paakyat, ito ay halos northwest na po. Ito po ay unti-unti ng lahat ng system ay umakyat na po pataas, no? So ang Tarlac and Nueva Ecija po ay nakakaroon po ng flooding, no, in low-lying areas. So what is happening today? Next next muna rin. Next. Actually dito pakibalik mo, no. Sa Marikina po, nagbigay na po tayo ng as of this time ay nagkaroon na po tayo ng critical level. So as of this time nasa 20 meters na po ang tubig diyan sa may almost, no, dito sa may area ng Marikina. At nakita po natin ngayon kung ano po natin ay halos nagbabaha na po dyan sa Marikina. So kanina pa pong umaga nagbigay na po kami ng alert level, and then nabigay na po itong as of this time, nagkaroon na po kami ng critical level sa area po yan, at naabisuhan na po natin ang lahat ng mga tao po yan. So para mga tao po natin ang hindi po sumusunod sa ating mga local government officer, at ngayon po ay nire-rescue sa area po niyan. Next. Ano po ang nangyayari ngayon po sa mga ating mga station? Ito pong Science Garden sa Quezon City ay nakarehistro na po ng mula kahapon hanggang kaninang alas 8 ng umaga, at mayroon pa tayong announcement na 268 mm of rainfall po. At ang sinasabi nga po natin ay ito pong pinakamalaking registered na rainfall dito po sa area po sa may Quezon City. Sumunod po ay ang mga probinsya po natin dito sa may northern part. At ang marami nagtatanong kung ito po ay kasing lakas po ng Undoy. Ang Undoy po ay may 455 mm of rainfall po sa isang araw. So malayo pa po kung tutusin ang ating mga nakukuhang mga datos sa lakas ng rainfall na ibinigay po sa atin ni Typhoon Undoy po. Next. Next. Ano ang mangyayari po sa susunod na oras? Ngayon pong alas 5, nakikita po natin habang ang bagyo ay nandito sa northwest ng Cagayan, ito pong buong system ay umaakyat rin po, no, sumusunod sa kanya. Ngunit makikita po natin dito sa as of 3-hourly rainfall forecast po natin mamayang alas 5, ay ito pa pong habagat ang nakaka-apekto natin sa Metro Manila hanggang dito po sa may northern part po ng sabay ng Quezon, at buong halos dito sa may norte po. Except po rito sa may na halos nandirito po ang mga pula sa may bandang Ilocos Norte, Lawag, dito po sa may Zambales, Bataan, at ang ito pong NCR po. So mamaya po inaasahan po natin next ay hanggang alas 8 po, tuloy-tuloy pa rin po mga pag-ulan nito. At inaasahan pa po natin na pwede pa rin po magbigay ng mga malalakas na pag-ulan at pagbaha
sa mga darating pang oras at inaasahan po natin dito sa ating pong forecast model na halos nandiriyan pa po ang habagat at ang mga ulan na po nakikita natin ang mga malalakas na pag-ulan o torrential rain ay nandito pa rin po sa may northern tip, western part ng Pilipinas at habang nakasunod po itong mga kaulapan nito sa sentro po ng ating bagyong si Mario. Next. Friday, 11 p.m. po, no? Nandiriyan pa rin po ang habagat. Next. Saturday po, madaling araw. Nakikita po natin unti-unti pong umaakyat ang system kasama po ng bagyong si Mario habang ito po ay tumatamid between itong Taiwan at ang Batanes Group of Island po. So makikita po natin unti-unti na po nagkakaroon ng mga pagbabago dito sa atin pong sa southern part na kung saan makikita po natin na unti-unti pong itong mga pagulan ay umaakyat po dito sa western part ng norte sa northern part ng Pilipinas. Next po. Yusek Liboro. And then dito po sa Saturday morning po, nakikita po natin na halos nagbi-break na po lahat mga cloudiness dito po sa may Metro Manila at paakyat na po, makikita po natin ang kapulahan po ay nasa northern tip na po halos ng Pilipinas. At sa next po ng umaga po ng Saturday, which is alas 11 po, ay halos ang mga kaulapan po natin na malalakas na magbibigay sa atin mga pag-ulan ay nandun na po sa may Batanes Group of Island at dito na po sa may bandang Taiwan. So meaning, ngayon po, magdamag na ito ay mararanasan pa rin po natin mga malalakas na pag-ulan. Hindi po tayo pwede mag-relax at inantabayanan pa rin po natin ang habagat na magbibigay sa atin mga pag-ulan. Buong magdamag po ito. At inaasahan po natin bukas ng Saturday ng alas 12, ang halian ay unti-unti na po itong umaakyat. Ngunit makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, ngunit ito po ay medyo light to moderate na lang po. So, inaasahan po natin ng linggo ay nasa out of par na po itong sentro ng ating bagyong si Mario po. Yun po ang latest at minomonitor po natin with the close coordination po ng Office of Civil Defense with Yusek Pama and of course with our team from ASEC Liboro and CP David. We are and of course our administrator, we are closely monitoring po ito. 24/7 wala po kami tulugan at anytime po ay nandiyan po kami para magbigay po ng latest situation pagdating po ng pag-ulan po nito si BS na rin. I-ano ko rin po, no? I-highlight ko rin po yung ating mga dams. Ano po nangyayari ngayon sa dams po natin? Ang mga dams po natin ay nagkaroon po tayo ng mga significant increase of dam level at ang latest habang hinihintay pa natin ang datos po natin